scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali po. It's Balitang Halian. Tanghalian na naman po tayo. Dito naman po tayo sa ating Balitang Halian. Kamusta na kayo? Masaya ba kayo? It's Wednesday. Aba, ano ngayon, di ba? Yung simba ng baklaran. O, nakikita niyo ba ang ating mga kakalsadahan? Sa mga magsisiuwi ng kanilang probinsya. Maluwag pa rin ang Balintawak Toll Plaza. Uy, tumaas na po ang dyan, ang toll fee. Ako, dati 40. Na sumunod na nitong nakaraan ay 65 sa atin o 60. Ba, ngayon ay 100 plus na. O, di ba? Kaya kailangan pag kayo ay magta-travel, may dala kayong extra money. At saka kailangan ninyo, yung mga RFID ninyo, ha? Kailangan tama. Ayan, eksakto. O dagdagan nyo pa ng kaunti pag magta-travel. Bakit? Hindi mo alam, bigla na lang tumaas ang mga toll fee. Ang mapulang lupa. Passable pa rin, pero syempre, nagdami, no, ng mga sasakyan. Ganon din sa Mindanao Toll Plaza. Ano po sinabi mo? Sino yan? Ang Mindanao Toll Plaza, yan po ha. Nakikita nyo ba na pambabayad lang yan, pero traffic siguro talaga. Kasi minsan, hindi umaandar yung mga yung mga machine na yan. Kailangan pa pakita yung pinaka parang ATM card. May kawayan, passable. Ang Bukawi Toll Plaza, medyo marami-rami na rin ang dumadaan. Ang San Fernando, ayan, medyo maluwag-luwag, di ba? So, kumuha muna tayo ng mga flash report sa labas ng ating studio. O yes, Tita Pe, muli na namang binubuksan ni Trillanes, no? Yung tungkol sa kaso ni Digong Duterte. Okay. Ni Pulong Duterte at saka yung kanyang bayaw na si Mark Paulo Carpio tungkol doon sa drug syndicate na lumabas niya sa Bureau of Customs. Kung saan yung bulto-bultong drugs na nailabas niyan. At kasama na rin dito yung dating commissioner ng customs, si Nick Paildon, kung naalala mo. Oo. Yan yung biglang nawala yan, Nawala. Yun nga, alam mo, masigasig tong si Trillanes sa pagkaso sa mga to, hindi lang sa drug war, kundi pati yung mga salvaging, yung mga pinapatay na mga adik noon, na wala kalaban-laban, talagang pinaninindigan nilang dalawa ni dating Senador Laila de Lima. Okay. So, namin nasasakot dito talagang tinututukan nila ito, lalo na nagkaroon na ng hearing sa Kongreso. Sa pangunguna ni De Lima ay sinabi niya sa Kongreso, isinabit niya sila Agbayalde, si General Agbayalde, dating PNP chief, at saka si General Karamat na si IDJ. Hindi, bukod doon, meron pa, no? At talagang hindi raw nila titigilan to para maungkat at matapos yung kanilang problema dyan sa droga. Na talagang maraming nahihirapan natin mga kababayan na wala namang katuturan na hindi na kundi talagang pinagtripan lang doon nila ng panahon ni Digong. Pero si Digong ay iniimbitahan ng Kongreso, no? Para saka to si Bato de la Rosa, si Senador. Ngunit hindi pa nila tinutugunan yung nasabing imbitasyon. Pero sabi ni De Lima at saka ni Trillanes na talagang kakasuhan niya itong mga ito para malaman ng taong bayan na ito ay managot, no? Kanilang mga pinarusahan na wala namang kalaban-laban noong panahon na tinatawag na drug war. Kaya ang human rights ay nakatutok din dito at tutulong sa investigasyon. At ganun din, number 1, meron na rin warrant of arrest ang ICC dito. Ang problema lang, Tita Pe, kaya medyo
playship ang dito, gobyerno. Bahala na lang daw yung ICC mag-imbestiga. Sila na lang daw kung talaga mapapatunayan nila na ito yung mga involved. Kasuhan daw nila dito sa ating bansa para merong ugnayan ng tinatawag na ICC, batas ng ICC at batas ng ating pamahalaan. Yun ang aking update para sa Kakampi Online, Jalay Pudok reporting. Yan. Okay mga kaibigan, magpa-weather report muna tayo. Magandang umaga sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Hulyo, Miyerkules, July 31, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa rin pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Bagamat nakikita nga natin na humihina na itong southwest monsoon. Magdadala pa rin ito lalo na ng mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon, habang ang lalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Pansinin po ninyo dito sa may northeastern part ng bansa, halos walang masyadong kaulapan. Halos meron po diyang high pressure area ngayon kaya sa mga kababayan natin, lalo na sa may Cagayan Valley region, inaasa natin medyo mainit na panahon yung mararanasan sa tanghali, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga pag-ulan, ng mga pulupulong pag-ulan dito sa may Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan nga, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa weekend, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Dahil dito, inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, posible po hanggang weekend, mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga early morning rain showers dulot ng habagat, ang siyang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayong buwan nga ng Hulyo, 2 bagyo ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Butchoy at Karina. Habang sa buwan ng Agosto, bukas, August na po, inaasahan naman natin 2 o 3 bagyo ang mabubuo at papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga lagay ng panahon dito sa Luzon, makikita natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Medyo mainit pa rin sa tanghali, yung agwat nga ng temperatura, lalo na dito sa Tuguegarao, aabot ng hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pwede rin na may mga early morning rain showers tayo, lalo na sa may western section ng Luzon. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makikita din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog dito sa Palawan. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng generally fair weather, habang may mga tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang bahagi ng Mindanao, makararanas din ng generally fair weather, habang posible rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura ng Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. So makikita nga natin halos malaking bahagi ng bansa, generally fair weather ngayong araw, maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms and rain showers, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas na pumalaot ang mga sasakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw natin, sisikat, mamayang 5:39 na umaga at lulubog, ganap na 6:26 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. Dito nyo makikita yung ating mga latest thunderstorm advisories, rainfall information, at mga heavy rainfall warning kung meron man sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, para lagi kayong updated sa lagay ng ating panahon.
At live na nag-update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Oy, ayaw. Sounds dito. Okay, ayan ang ating ulat panahon. And of course, ayan na, naglilitawan na ang mga problema, ano, di ba? Pero dapat alam nyo, ako para sa akin, ilabas nyo yung totoo talaga kung hindi, di ba? Kung hindi, di ba? Ako pagka sinabi kong hindi totoo yan, hindi talaga totoo. Yan, yung mga ganong klase. Kaya dapat ay, naku, ayusing mabuti. Diba? Uy, ano? Ayaw. Oh, Arby? Sige, sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, ICC, di pipigilang mag-interview ng drug war suspect ayon kay Solicitor General. Okay, alyansa ng Pinas at United States, mahalaga sa West Philippine Sea. Pondo ng PhilHealth, sapat pondo ng PhilHealth sapat para sa benepisyo ng mga miyembro. Ayon kay Recto, amyenda sa doble placar law, approved na sa Senado. Ano yung doble, no? 7 Chinese arestado sa credit card fraud. Ayan po yung report natin kahapon na nakuhanan talaga ni Chinoy. Yan. 7 arestado. Yan. Vape na may lamang marijuana oil na samsam sa tulak. Lalaking binoga sa Quezon City, patay. Naku, RB. Oil spill sa Bataan di aabot sa NCR PCG. Okay, sa kabuuan ng ating mga balita, maaring magpunta sa Pilipinas ang prosecutor ng International Criminal Court o yung ICC at makapanayam ang mga suspect sa mga pagpatay sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara nitong nakaraang Martes. Subalit nilinaw ni Guevara na ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi legal na nakatali para asistehan ang ICC o mag-facilitate ng kanilang gagawin. Di ba? Ayon kay Guevara, the Philippine government cannot stop him from proceeding any way he wants. He can directly interview persons of interest online through phone, by email, face-to-face, subject to the consent of this person. Ani Guevara. Ito'y dahil aniya sa tuluyan ng humiwalay sa ICC ang Pilipinas noong 2019. Ayon pa kay Guevara, it has no legal duty to assist the ICC o the ICC prosecutors in conducting his investigation. Una nag-post si dating Senador Antonio Trillanes ng larawan ng isang dokumento mula sa Office of the Prosecutor ng ICC na nagsasaad ng mga pangalan ng mga retirado at kasalukuyang matataas na opisyal na pinaghihinalaang lumahok sa madugong gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pinangalanan sa dokumento ng ICC sila dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Chief Romeo Carama, PNP Drug Enforcement Group Director Elizar Mata at National Police Commissioner Edelberto Leonardo. Wala akong sounds. Alyansa ng Pinas, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at Amerika sa usapin ng West Philippine Sea. Kasabay nito tiniyak din ng Pangulo
sa kanilang pulong sa Malacanang nina U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III ang stability sa West Philippine Sea maging sa Indo-Pacific region. Meron ka bang... Okay. Sige. Tingnan natin ang RTP. Ayon sa Pangulo, ayon sa Pangulo, makasaysayan ang pulong at patunay ng steady drumbeat of very high-level engagement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi rin ni Austin na hindi lamang alyansa ang turing ng Amerika sa Pilipinas, kung hindi isang pamilya na. Okay. It always feels that way when I am working with our colleagues. You know, we have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. Yan ang tinura ni Austin. Punta natin ang ating PhilHealth. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na makakatanggap ng marami pang benepisyo ang milyong-milyong miyembro ng PhilHealth kahit gamitin ang unutilized subsidies na binibigay ng pamahalaan para dagdagan ang pondo ng PhilHealth. Ayon kay Recto, sa kasalukuyan may 500 billion hawak ang Government-Owned Controlled Corporation o GOCC. Higit pa sapat para punan ang kasalukuyang benepisyo ng mga PhilHealth beneficiaries, pati na rin ang bagong medical benefits na inaanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sabi ng Finance Chief, PhilHealth na mismo ang magsabi na ni isang kusing walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap batay sa kasalukuyang patakaran, sabi ng Finance Chief. Pangkos, nabanggit pa nga ni Pangulo sa kanyang SONA na tataasan ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga outpatient, mga malulubhang karamdaman gaya ng cancer. Ang mga batang may kapansanan, sambit pa nito. Sa kanyang ikatlong zona, inihayag ni Pangulong Marcos daragdagan ng PhilHealth ang bilang ng mga generic drug para sa mga outpatient treatment sa 53 mula sa dating 21. Kabilang ang mga gamot para sa hypertension, nerve pain at epileptic
seizure. Dodoblihin din ang benepisyo para sa mga miyembro na stroke at pneumonia hanggang 76,000. Mahigit 76,000 po. Daragdagan din ang limit para sa breast cancer treatment para sa mga kasapi ng PhilHealth na 1,000% kung saan gagawin na itong 1.4 milyon para sa kasalukuyang 100,000. Bago matapos ang taon, isasama na rin ang PhilHealth ang kanilang benepisyo sa chemotherapy para sa mga cancer sa baga, atay, ovaryo at prostate. Nilinaw pa ni Recto na hindi gagalawin ng pamahalaan ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth para sa paglipat ng pondo at ang tatapikin lamang ay hindi nagagamit ng government PhilHealth subsidy. Lusot na naman sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2555 na mag-aamenda sa Republic Act 11235 o 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act na may kilala bilang Doble Plaka Law. Kung magiging batas, tatanggalin na ang doble plaka requirement kung saan hindi pa ipatutupad ang paglagay ng malaking plaka sa harap ng motorsiklo at sa halip ay gagamitin ito na Radio Frequency Identification o RFID para sa pagkakakilanlan ng sasakyan. I thank all of you for amending the seemingly discriminatory Motorcycle Crime Prevention Act. That our beloved riders constitute a vital part of that which we call the public. Ang ganap na pagsasabatas ng panukalang ito ay makapagbibigay ng kapanatagan ng loob sa ating mga motorista. Kinilala naman ni Senator J.V. Ejercito ang mga kontribusyon ng mga riders lalo na nung kasagsagan ng pandemya na sila'y naasahan. Wala pong masama na parusahan ang nagkasala, ngunit hindi rin makatarungan kung ipapataw ito sa buong sektor ng lipunan ng mga bayani rin na may tuturing nito mga nakaraang taon. Okay. Binabahan din ng penalty sa 5,000 hanggang 10,000 para sa mga paglabag. 5,000 pesos sa 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos para sa paglabag. Diba? Binigyan ng pagkakataon ng mga may-ari ng motorsiklo na hanggang Hunyo 30, 2025, next year pa, para i-renew ang rehistrasyon at ang Land Transportation Office hanggang December 31, 2025 na mag-issue ng mga kinakailangang plaka. The current law, RA number 11235, unfairly discriminated against our motorcycle riders, isolating and unfairly profiling them as potential perpetrators or illegal activities. Idiniin pa ni Senator Francis Tolentino, principal sponsor ng SB 2555. Naging controversial naman ang RA 11235 dahil sa inatasan ng naturang batas ang paggamit ng malalaki at readable number plate kung saan ang mga lalabag ay papatawa ng parusang hindi bababa sa 50,000 at hindi naman lalagpas sa 100,000. Itong Chinese national naman ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Nasangkot sa credit card fraud kung saan nagtangkapang suhulan. Ang nasa 1.5 million pesos ang operatiba ng naturang ahensya. Yan po yung 7. 2 kasi dyan ang nahuli. Yan, di ba? Tapos, yung 3, sila'y manunuhol sana o mag-aayos ng mga ng para makalabas yung 2. Okay, tingnan natin. Ito po yung natural na discussion dun sa loob ng NBI. Yung pagkakahuli dun sa 2 at sinundan nung 5 para magbigay nga ng suhol. Yan. Di ba? Iniharap ni NBI Director, yan na, walang sounds.
Iniharap ni NBI Director Jaime Santiago sa media ang suspect na sina Sun Ji, Li Jingo, Jenny Pan, Xiao Sheng, Dong Jiangguar, Yuan Bien at Xia Wenhu kasunod ng entrapment operation sa Parañaque, Quezon City. Ayon kay Santiago, ang entrapment operation na isinagawa matapos ang reklamong inihain ng ilang individual na nag-cash out ng pera ang mga suspect mula sa credit card ng mga biktima sa pamamagitan ng point of sale device POS. Ito po yung kahapon na press con, no? Halos di pinapresinta dyan. Ayun yung perang 1.5 po at sa pagkaka-search nila doon sa sasakyan na ginamit itong 5, yung mga hindi nakaputi itong 3 naka-black at saka yung isang babae ba yun? Ayan, sila yung may daladalan itong pera at doon sa sasakyan nakita at nahuli rin na meron sila mga daladalang baril. Yan. May granada pa, yun o, di ba? Okay, pwede na yan. Bunsod nito, agad na ikinasang entrapment operation noong Hulyo 27 ng umaga kung saan nadakip yun, sina Sun Ji at Li Chin Ho. Gabi nang magtungo sa NBI headquarters sa Quezon City ang iba pang Chinese at sinuhulan pa ng 1.5 ang mga ahente. Agad namang inaresto ang mga suspect. Naku, dapat ganun, no? Sa investigasyon ng NBI, lumalabas na bahagi ng isang transnational organized group ang mga nadakip na nag-ooperate sa Pilipinas. At may mga modus na phishing, smishing, phishing at clickbaiting na kung saan ang biktima ay umaabot hanggang Europa. Sinabi rin ni Santiago dahil sa ban sa Pogo, nagkukumahog naman ang mga grupong gaya nito na naghahanap ng point of sale. Yan. Device o point of sale device para makuha ang pera ng kanilang mga biktima na mula sa offshore accounts. Na-recover din ng mga operatiba mula sa mga suspect ang ilang baril at high-grade na granada. Naharap sa kasong paglabag, Section 3 of RA number 11449, Access Devices Regulation Act yun, at Article 2012 of Revised Penal Code, Corruption of Public Officials. Dahil sinuhulan nga dito. Si San Jin at Li Ching Ho, habang paglabag sa Article 2012 naman at Revised Penal Code, ang RA number 10591. Dahil doon sa tinatawag ng mga baril na dala-dala nila. Samantala, meron mo tayong report? Okay, samantala, Team Gogang isang drug pusher na nasamsama ng mga vape nasansaman. No, nakahuli sila na mga vape na naglalaman ng cannabis o marijuana oil at inihinalang shabu sa sinagawang buy-bus operation sa Taguig City, kamakalawa ng gabi. Kinilalang Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ang suspect na si George na nadakip alas 10:15 ng gabi sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Sa naturang operasyon, nakabili ng illegal na droga ang operatiba ng nagpanggap na posture buyer. At kasunod dito ang pag-aresto na kung saan nasamsam ang nasa 16.6 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 112,880,000. O 112,000, ay hindi, malaki. Diba? At 40 disposable vape unit na puno ng hinihinalang marijuana oil na tinatayang nagkakahalaga ng 28,000. Yon. Na-recover mula sa suspect ang isang genuine na 500 bills at 5 perasong budel money. Isinainalim na sa inquest proceedings ang suspect sa reklamong paglabag sa Section 5 and 11 na Republic Act 9165 o yung tinatawag nating Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa Taguig City Prosecutor's Office nangyari po ito. Okay, para sa ating report, sa ating class report.
Yes, higit 17 billion utang ng dating administrasyon ng Maynila. Nabayaran na ayon kay Mayor Hani Lacuna. Ibinunyag ni Manila Mayor Hani Lacuna na ang minana niyang utang ng nakaraang administrasyon na mahigit 17 bilyon ay nababayaran na. Ito'y kasabay na rin ng kanyang pasasalamat sa kapwa-opisyal at kawanin ng pamalang lungsod sa pagtulong sa kanya na matamo ang nasabing tagumpay. Sa pagtatapos ng pandemya at sa pagpasok ng bagong pamamahala, nagdesisyon si Lacuna na unahin na matustusan ang minana niyang pananagutan sa mga nagpahirap ng pondo na umabot ng mahigit pa sa 17 bilyong piso. Sa masinap at maayos niyang pamamahala sa pananalapi ng bayan, unting-unting pinagmamalaki niyang nakakabayad at nababawasan ang obligasyon ng mahigit sa 2 bilyong piso sa loob lamang ng isang taon. Tuloy-tuloy lang at hindi na tinalikuran ang mga obligasyon sa payag ni Lacuna sa kanyang State of the City Address o SOCA. Ang addresses ay kauna-unahang Lady Mayor na ginawa sa harap ng jump pack na PICC 410 na dinaluhan ng mahigit 1,000 kataong binubuo ng mga pinuno ng barangay, city official, city councilor, lawmakers, business leaders, at ibang mga stakeholders na pinasalamatan ng alkalde sa kanilang di matatawarang suporta sa tiwala ng kanyang pamamahala. Dahil sa dami ng mga nagsinalo na gusto makapako ng litrato sa laraw o larawan habang naglalakad papunta sa entablado, inabot halos na 1 oras bago nagsimula ang SOCA. Sinalubong si Lacuna na sigawan at palakpakan at bago siya sa opisyal nagsimula ng kanyang SOCA. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lacuna na sa kabila ng pag-iipit ng sinturon dahil sininanang utang noong nakarang administrasyon ay patuloy niya itong nababayaran. Itinuloy yung mga planting project at nag-concern pa ng maraming programa para matugunan ang mga pangangailangan ng Manileño, lalo na sa aspeto ng kalusugan at hanap buhay at iba pa. Mula noong 2023 hanggang kasalukuyan, inuulat ni Lacuna na may kabuuang 184,572 registered senior citizen. Sa Maynila ay nabigyan ng monthly allowances bukod pa sa provision ng birthday cakes at special Christmas gift. Nagpapasalamat siya sa Sangguniang Panglungsod. Mabilis na sinabata sa kadikain sa Death Benefits Welfare Program na nagkakaloob ng tulong sa mga naulila sa kanilang mga minamahal sa buhay. Ang City's Department of Tourism ay nakapagtala ng 14 million pesos local at foreign tourists, kaya naman Maynila ay kinilalang bilang World's Leading City Destination noong December 23 sa World Travel Awards na siyang highest award na turismo sa buong mundo ayon kay Lacuna. Pagamat alam niyang hindi naman perfectong syudad, subalit malayo na rin ang narating ito kung ikukumpara sa taong 2022, 2020 at 2021. Noong pandemya, sa ngayon ay unti-unti na lumiliit ang bilang ng mga index crime sa Luzon, bunga ng magandang kolaborasyon ng barangayan at ng Manila Police District sa pagpapatrolya. Sa pinakaling ulat ng PNP, ang kanyang datos ay nagsasabi na ang Maynila ang pangalawa sa may pinakamababang insidente ng kriminalidad sa buong National Capital Region. Kaya sumasaludo siya sa barangayan at sa Manila Police District. Ayon sa ulat ni Lacuna, iginawad sa lungsod ng Maynila ang Disaster Resilience Champion Award para sa buong National Capital Region at pinalakas ang kanilang kapasidad sa pagtugon na sagun sa sakuna. Bumili rin ito ng 3 fire tankers, isang mobile shower unit, isang flood truck na may kapasidad na umigot ng baha. Mayroon din itong tollman truck na puno ng kagamitan para sa rescue, dagdag pa nila una. Sa loob ng 1 taon, nagsagawa rin ng higit kumulang sa 25,000 na operasyon laban sa mga lumalabag sa batas, patungkol sa curfew, obstruction, batas trapiko at pa. Kabilang din ang mga silaraning sa trapiko parking payag pa ni Lacuna. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Jonas Ores nag-uulat sa Kakampi Online Balitang Alian. Samantala, ang isang lalaki patay ang isang lalaki matapos barili nang hindi pa nakikilalang suspect kahapon ng madaling araw sa Quezon City.
Nakilala na ang biktima na si Ednan Romero Laburada, 37 years old, residente ng Camia Street, Sitio San Roque II, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Batay sa investigasyon ng Quezon City Police District, nangyari ang insidente dakong alas 4:55 ng madaling araw sa Sampaguita Street, Sitio San Roque II o San Roque 2 ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nakarinig ng tatlong putok ang security guard na si Jalaine Maundi mula sa naturang barangay. Nang kanyang puntahan, nakita niya ang biktima na duguan sa semento. Agad naman humingi ng tulong si Maundi sa barangay at sa Station 15 ng QCPD. Ayon sa SOCO team mula sa QCPD-FU sa pangunguna ni Captain Jobilin de Asis Magay, isang tama ng bala ng baril sa ulo ang tinamo ng biktima, habang isang basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Nagsasagawa na ng follow-up investigation ng pulisya upang matukoy ang suspect at motibo nito sa pagpaslang. Hindi na inaasahan ng Philippine Coast Guard na abot pa sa National Capital Region o NCR ang oil slick o tagas ng langis mula sa lumubog na motor tanker ng MT Terranova sa Limay, Bataan, kamakailan. Ito ay batay umano sa surveillance at isinagawa ng Marine Environmental Unit kasama ng expert advisor. Tagtag pa niya ang trajectory ng ngayon ng oil sheen papunta sa Cavite at Batangas, which is southeast na po. Ang MT Terranova ay may lulang 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil nang lumubog sa Limay, Bataan, kamakailan. Ang oil spill sa Bataan ay di aabot po sa atin dito sa NCR. Okay. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Sa buhay
Okay, yan ang ating mga emergency hotline. Okay, para sa ating mga trabaho. Asa na ating mga trabaho? Wala? Ayan, ang iQuest ay nangangailangan ng 40 factory worker, machine operator sa Taiwan. Qualification nito, 2-year college level, your vocational graduate at above is an advantage. For manpower pooling po muna ha. Yan, apply po kayo dyan, buksan yan, scan QR code and then mag-register kayo dyan. So, company policy, ang iQuest and ASEC Management are reminding applicants that registration for interview is free. Payment, whether in cash or e-money or remittances or bayad center, is unauthorized by management. iQuest for ASEC interview is absolutely zero cost. Ang Perido ay nangangailangan sa Slovenia ng mga patrabaho nila. Ano ba? Ayan. CNC machine operator, 10 lang naman po ang kailangan. So, ayan ang mga qualification. Male, college graduate, at mechanical engineer or high school graduate but must have vocational courses. At least 2 years experience in CNC machine operator for metal parts manufacturing company. Knowledge in CAD/CAM application, can read 2D drawing. Ang taas ay 160 cm to 170 cm with driver's license A1, B, B1, and B2. Good in English communication skills. For other position, a drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to perido4slovenia@gmail.com with email subject. Ano ba posisyon gusto nyo ina-applyan? Ang Perido ay nasa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan Metro, Manila. Steward Ordinary Seaman po, kailangan naman ng CF Sharp Crew Management. Recruit hire at cfcsharp.com. Buka po ninyo yan para makita nyo lang. Ang main office nito ay nasa Building 209, Casa Rocag, General Luna Street, Intramuros. Wala na. Ayan sa New Zealand. Ang Rensol ay nangangailangan ng mga patrabaho sa New Zealand. Ayan. 50 Peter must have very
very good English speaking and understanding. Must have at least 3 years verifiable overseas experience on commercial projects. Must be able to install and fabricate all types of pipes. Copper brazing, crimping experience. Must have medical gas experience. Pipe welding experience would be a huge bonus. At must have at least to read and understand detailed plans. Okay, ang salary ay 27.5 New Zealand dollar. Ang palit yata no 27.5 New Zealand dollar per hour. Per hour pala. Okay. So you can send your CV to kaiz@transol.com, almera@transol.com, Justin@transol.com, and Simon@transol.com. Okay, para sa serbisyo naman sa Cabuyao City Hall, Hope and Sight Eye Care Program, free eye checkup, free cataract screening, free referral and assistance for laser cataract operation, and other eye diseases. Ayan po, handog po sa inyo ng ating Vice Mayor, Attorney Leif Opinia. Okay, ayan po ang ating kabuuan ng ating balitang halian. Maraming po salamat. Paalam po. Balik tayo bukas, Friday. Salamat po.